Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Science 3, Quarter 2, Week 8. Ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa pangangailangan at pangangalaga sa kapaligiran. Bilang panimula, ang pagkain, tubig, hangin at tirahan ay mga basic na pangangailangan ng lahat ng may buhay. Ang mga bagay na ito ay makukuha sa ating kapaligiran o kaya ay sa pamamagitan ng pagsasaayos nito upang ang mga ito ay mapakinabangan. Pagkatapos mong pag-aralan ang araling ito, matutuhan mo na, una, kilalanin ang mga basic na pangangailangan ng tao, halaman at hayop tulad ng hangin, tubig at tirahan. Pangalawa, maipaliwanag kung paano ang mga bagay na may buhay ay nangangailangan ng kanyang kapaligiran upang makuha ang basic na mga pangangailangan. At pangatlo, makilala ang kahalagahan ng pangangailangan na maprotektahan at mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Ano ang masasabi mo sa iyong kapaligiran? Ang loob ng inyong bahay o tirahan ay napakahalagang pangangailangan na natutugunan ng iyong mga magulang. Dito, ikaw ay ligtas na nakakapamuhay at nakakamit ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, damit, maaliwalas na hangin, malinis na tubig, at mga bagay na nakatutulong sa iyong paglaki. Suriin ang larawan sa ibaba. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Ang lahat ng mga buhay ng may buhay gaya ng tao, hayop, halaman at ilang organismo na kayang makagawa ng sariling pagkain ay nanatiling buhay hanggang ang kanyang mga pangangailangan sa kapaligiran at ay maayos at balanseng natutugunan at ligtas sa sakit o karamdaman at anumang sakuna na maaaring makasira o makamatay rito. Ang kapaligiran ay tumutukoy sa likas na mundo o mga bagay na nakakaapekto sa mga gawain ng mga halaman, mga hayop at mga tao. Nagbibigay ito ng pangangailangan ng mga bagay na may buhay. Ang halaman ay halimbawa ng bagay na may buhay na gumagawa ng sariling pagkain. Hindi kumakain ang mga ito tulad ng mga hayop at mga tao, ngunit kailangan nila ng mga mapagkukunan mula sa kapaligiran upang gumawa ng sariling pagkain. Kailangan ng mga halaman ng sikat ng araw, hangin, tubig at lupa. Ang mga luntiang dahon ng mga halaman ay nakakagawa ng pagkain gamit ang enerhiya mula sa sikat ng araw, carbon dioxide at tubig. Ang mga ugat ng halaman ay kailangang sumipsip ng tubig at mineral mula sa lupa na dadalhin sa mga tangkay at mga dahon upang patuloy na mabuhay at dumami. Ang mga hayop ay nangangailangan din ng mga nakukuha mula sa kapaligiran upang mabuhay. Nakadepende sila sa mga halaman para sa pagkain. May ibang hayop na halaman lamang ang kinakain. Samantalang ang iba, lalo na ang malalaki at mababangis sa kagubatan ay kumakain ng maliliit na hayop. Nagsisilbing tirahan ng mga hayop ang mga puno at matataas na damo. Ang yamang tubig, gaya ng mga isda, ay nabubuhay sa angkop na anyong tubig bilang tirahan sa kanilang ginagalawan at pinagkukuhanan ng pagkain. Ang mga hayop, halaman at tao ay nakadepende sa kanilang kapaligiran para sa kanilang mga pangangailangan. Tunghayan natin ang mga paraan ng pangangalaga at pagpapanatili ng kaayusan ng kapaligiran. Ang kapaligiran ay binubuo ng mga likas na yaman o natural resources na pinagkukunan ng mga pangunahing nangangailangan ng mga tao kung saan nakadepende ang mga halaman at hayop sa paligid.
Ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, hangin at tubig ay matatagpuan sa kapaligiran. Dahil dito, ang mga tao ay may responsibilidad na pangalagaan ang kapaligiran upang mapanatili ang kaayusan nito. Narito ang ilan sa mga paraan upang mapangalagaan at mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Number 1, limitahan ang paggamit ng gasolina o fuel at magtipid sa paggamit ng kuryente at tubig. Ang sasakyan na gumagamit ng gasolina ay nakakadagdag ng polusyon sa paligid. Kung hindi kailangan ay isara ang gripo at ilaw para makatipid sa konsumo. Number 2, isagawa ang wastong pagtatapon ng basura. Bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya sa pamayanan, ilagay ang mga basura sa tamang lalagyan, gaano man ito kaliit. Basahin at unawain ang mga karatula o pangalan ng basurahan kung saan dapat ilagay ang mga basura. Paghiwa-hiwalayin ang mga basurang nabubulok at di nabubulok. Panatilihin na may takip ang mga basurahan. Number 3, isagawa ang 5 R's o Respect, Responsibility, Recycle, at Reuse, and Reduce ukol sa wastong pagtatapon ng basura. Respect o paggalang sa kapaligiran at sa kalikasan ay pagmamahal sa bayan at sa Diyos na lumikha ng lahat ng yaman sa mundo. Ang pagkakaroon ng responsibility o tungkulin na isaayos ang lahat ng gamit sa tamang lalagyan, paglilinis at pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Recycle o pagre-resikulo ng mga nagamit o patapon ng bagay o ang paggamit muli ng mga papel, bubog, lata at plastik na bote. Ay ilan lamang sa mga bagay na maaaring iresiklo at gamitin muli o reuse. Maaaring ihiwalay ang mga ito sa ibang basura at dalhin sa junk shop o recycling center nang mabawasan o reduce ang mga kalat sa kapaligiran. Number 4, magtanim ng mga puno sa mga nakatiwangwang na lugar. Maaari nang magtanim ng halaman sa mga paso o lata at tumulong sa mga plantito at plantita upang mapangalagaan ang mga halaman. Subukan natin gawin ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Kopyahin ang concept map sa kwaderno. Isa-isahin ang mga kailangan ng hayop, halaman at tao sa kanyang kapaligiran upang mabuhay. Ito yung mga kailangan ng mga bagay na may buhay mula sa kapaligiran. Ano kaya ang kailangan ng mga tao? Kailangan ng mga halaman, kailangan ng mga hayop, at ang kapaligiran ay mahalaga sapagkat unahin muna natin ang kailangan ng mga tao. Hangin, tubig, halaman, puno, kapaligiran at hayop. Samantalang ang kailangan ng mga halaman ay ang sikat ng araw, hangin, lupa, at hayop. Samantalang kailangan naman ng mga hayop ay ang puno, halaman, hayop, kapaligiran, hangin, at sikat ng araw. Ang kapaligiran ay mahalaga sapagkat ang tao, hayop, puno, at halaman ay dito nakatira at nabubuhay. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ang salitang tama kung ang konsepto na may salong guhit ay wasto at mali kung hindi wasto. Ilagay ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, ang sikat ng araw ang pangunahing pangangailangan ng pinanggalingan ng enerhiya ng mga hayop, halaman at tao. Tama. Number 2, ang mga hayop at halaman ay gumagamit ng sikat ng araw sa paggawa ng pagkain. Mali. Number 3, nakakagawa ng pagkain ang halaman sa tulong ng sikat ng araw at mga sangkap gaya ng carbon dioxide at tubig. Tama. Number 4, kailangan ng mga mababangis na hayop ang kagubatan bilang kanilang tirahan. Tama. Number 5,
Ang lahat ng mga bagay na may buhay ay nangangailangan ng tubig. Tama. Number 6. Tulad ng mga tao at hayop, ang mga halaman ay nangangailangan din ng tirahan. Tama. Number 7. Ang mga hayop at mga tao ay nakadepende sa mga halaman upang magsilbing pagkain. Tama. Number 8. Nakagagawa ng sarili ng pagkain ang mga hayop. Tama. Number 9. Ang lupa ang isa sa mga pangunahing tirahan ng mga halaman. Tama. At number 10. Kailangan ng mga isda ang oxygen mula sa tubig na kanilang tirahan upang mabuhay sa kanilang paligid. Tama. Dito naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Suriin ang mga larawan. Sagutin ang mga gabay na tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito ang mga gabay na mga tanong. Number 1. Ano-ano ang pangangailangan ng mga batang babae, mais, at baka upang sila ay mabuhay? Ang kailangan ng batang babae, mais, at baka ay pagkain, sikat ng araw, tubig, kapaligiran, at hangin upang mabuhay. Number 2. Alin sa larawan ang unang pangangailangan ng may buhay upang ito ay mabuhay, lumaki at dumami? Ang kailangan po ng batang babae ay masustansyang pagkain upang mabuhay, lumaki at dumami. Number 3. Bakit mahalaga ang kapaligiran? Sa A. Batang babae, B. Mais, at C. Baka. Sa letter A, mahalaga sa tao ang kapaligiran dahil dito tayo nakatira. Nararapat lang natin ingatan ang ating kapaligiran upang makalanghap tayo ng sariwang hangin. Hindi magkakaroon ng pagguho ng lupa at baha at pakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Letter B, mahalaga sa mais o iba pang halaman ang kapaligiran dahil nakadepende sila dito upang mabuhay. Kailangan nila ng lupa, hangin, araw at tubig na kung saan matatagpuan sa paligid. Letter C, mahalaga sa baka o sa hayop ang paligid. Katulad ng tao, doon sila nakatira at sa paligid din sila nakakahanap ng kanilang pagkain, hangin at tubig. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 4, gumawa ng 5 pangungusap kung paano mo mapapanatili ang kalinisan at kaayusan sa loob ng inyong tahanan. Gawin ito sa iyong kwaderno. At halimbawang kasagutan sa gawain ito ay, sa aking pagmulat ng mata, matapos magpasalamat sa Diyos, uunahin kong iligpitin ang aking hinigan at siguraduhin kong malinis ang aking kwarto bago ako lumabas dito. Habang nagluluto si nanay ng almusal, ako ay tutulong kay ate sa paglilinis ng aming bahay. Ilalagay ko sa tamang lalagyan ang mga nagkalat na gamit tulad ng sapatos at laruan ng aking kapatid. Tutulong din ako kay tatay sa pag-aalaga ng kanyang mga tanim na halaman at gulay. Pagkatapos, itatago ko sa tamang lagayan ang mga gamit na kasangkapan ni tatay sa wastong tabihan. Ayan, sana may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Science 3, Quarter 2, Week 8, Pivot 4A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.